Sino na po rito sa atin ang nakaranas na masabihan ka na, leave me alone? Or else, ikaw ang nagsabi sa kanila, leave me alone. Masakit po on the part nung pong nasabihan. Lalo na't kung wala naman po tayong intensyon na masama dun sa tao na atin pong gustong makasama o dun sa tao na gusto nating lapitan. Mga kapatid, eto tanong, sa tingin nyo, bakit pwedeng masabi ng isang tao ang ganitong salita na leave me alone? Dahil lang ba gusto niya talagang mag-isa? Dahil ba ayaw niyang ipakita sa iyo yung kanyang itsura dahil may pinagdadaanan siya? O dahil ayaw niya na malaman mo kung ano ang nangyayari sa kanya? O dahil ba ayaw niya na makita ka ni makausap? Give me the reason why. Kasi kung ito lang po ang dahilan na gusto mo lang na mag-isa, mauunawaan mo pa. Pwede mong sabihin, sige lang, magmuni-muni ka muna. You need some space. Madali pong sabihin ito kung sa tao po natin sinasabi. Pero dito sa pag-uusapan po natin, hindi nila sa tao sinabi, mismong sa Diyos. At para po sabihin nila sa Diyos ang salitang leave us alone, malaki po ang problema po nila. Amen ba? Hindi nila alam kung sino ang sinasabihan po nila ng ganito. At tingnan po natin kung ano ang sinabi po nila sa Diyos. Sa mensahe nating pinamagatang, never say, leave me alone. Again, let's do it. Never say, leave me alone. Ang sabi po sa Job 21:14, they say to God, leave us alone. We have no desire to know your ways. Sipin nyo mga kapatid, saan galing? Saan sila humugot? No? Na parang walang ginawa ang Panginoon sa kanila for them to say this kind of word. Tama po ba? Kasi meron silang pinagkukunan yan eh. May pinagmulan yan eh. Meron silang pinaguhugutan. Hindi basta lang masasabi na isang tao yan, especially sa Diyos, kung wala po silang nakikitang dahilan para ito ay kanila pong sabihin at bitawan. Tagalogin po natin. Sinabi nila sa Diyos, huwag silang pakialaman. Hindi nila kailangan ng kanyang aral. Sino ka? O sino ba ang Diyos para sambahin ko o sambahin nila? At kung sa kanya raw ay maglilingkod, ano raw ang makukuha? So wala silang nakikitang maganda na pwedeng gawin ng Diyos para sa kanila. Wala rin po silang naalala somehow na ginawa ang Diyos sa kanila even sa nakaraan. Parang wala siyang contribution. Tama po ba? At yung ganitong klaseng pananalita, hindi po ba yan isang klase ng pagmamalaki? Agree kayo sa akin? Ibig sabihin po nila rito, hindi nila kailangan ang Diyos. Amen. They have nothing to do with God and God have nothing to do with them. Yan ang gusto po nilang mangyari dito sa kanilang sinasabi. At yan po mga kapatid, ang isang malaking pagkakamali na pwedeng gawin ng isang tao. Na akala po nila, nasa kanila na ang lahat ng bagay at wala na po silang kailangan. Amen. At hindi po nila inisip na yung nasa kanila kung sino ang nagbigay. Sa tingin niyo mga kapatid, ano po normally ang ipinagmamalaki ng tao? If ever meron. Ano yung pinagmamalaki? You know that, right? Okay. Wala naman sigurong pwedeng ipagmalaki ang tao. Siguro, sa huli na lang yung ipagmalaki mo na maganda kang lalaki at maganda kang babae. Pero normally, ang pinagmamalaki natin ay yung bagay na meron tayo. Yung ating accomplishment, amen? Yung ating achievement. Kung saan po ang ating narating. Yun normally at kung ano yung meron tayo. Tama po ba? So mga kapatid, kayamanan normally. Bakit? Habang buhay ba, mga kapatid, na nasa iyo,
Yung kayamanan ay pinagmamalaki mo? Kasi ang pwede mo lang ipagmalaki ay yung bagay lang na hindi mawawala sa iyo. Amen? At ang pwede mo lang ipagmalaki ay yung sinasabi nating walang nagbigay sa iyo. Kasi anumang meron ka kapatid, titiyakin ko may nagbigay. Sapagkat nung isilang ka sa daigdig na ito, wala kang, alam mo yan, hindi mo man naunawaan at first, pero alam natin mga kapatid, doon sa mga nakaranas, na wala ho kayo makikita na yung bata nung isilang meron na pong dala. At may sarili ng kayamanan maliban po doon sa naipundar ng magulang niya, na ipapamana sa kanya. But on their own, wala po mga kapatid. Amen. O ito po, kaya sinasabi ng Panginoon, tingnan niyo sa Timothy, sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas. Huwag silang umasa sa kayamanang hindi mananatili, kundi sa Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating. Bakit ipinasasabi rito na sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas? Bakit? Dahil may tendency nga po na ito ay mangyari. At ipinapaunawa niya rito na huwag tayong umasa dito dahil hindi daw po ito nananatili. Kaya hindi daw tayo dapat umasa sa Diyos. Bakit? Sapagkat siya ang nagkakaloob ng lahat ng bagay, sa atin daw pong siya. Amen. Meron ba talagang mayaman na umaasa sa kanyang kayamanan at nakukuha niyang magyabang? Meron? Sa tingin niyo, meron? Hindi ba yung katabi niya? Tingnan niyo katabi, yung ba yan? O wag mo nang ibaling sa iba yung paningin mo, itingin mo na lang sa sarili mo, baka ikaw. Okay, tingnan natin kung meron nga. Mga taong naghahambog na sa yamay nananalig, dahilan sa yaman nila ay tumaas ang pag. Saan po sila nananalig? Sa yaman na meron sila. At ano daw po ang dinulot ito sa kanila? Ano yung dinulot ng kayamanan sa kanila? Tumaas ang. So hindi pala lahat ng yaman magandang idinudulot sa tao. Na dati ka naman pong simple lang. Dati ka namang napakababa lang, humble na humble. Pero nung magkaroon ka, tumaas na rin ang tingin mo sa iyong sarili. Nakakalungkot, mga kapatid. Na pinagbago ka ng isang bagay na nakita mong nasa iyo na hindi naman pala mananatili forever. Tingnan niyo sagot ng Diyos, mga kapatid. Ano sagot ng Diyos? Hindi kaya ng sino man ang sarili matubos. Hindi kayang mabayaran tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay halagang sakdal taas, gaano man ang halagang hawak, niya ay hindi sapat. Hindi sapat. Mga kapatid, so gaano kalaki o gaano kalaki at yung hawak po niya, sabi rito, hindi sapat. At kung hindi siya sapat, anong halaga niya? Hindi daw sapat eh. Ano ngayon ang value ng isang bagay na wala naman palang, hindi pala sapat? Doon sa sinasabi ng Panginoon, kaya mo bang tubusin ang buhay mo? Hindi. Kaya mo bang mabayaran ito? Hindi. O, gaano man daw kalaki ang hawak mo, hindi sapat. O, ngayon, anong halaga ng hawak mo? Para ipagmalaki natin na hindi natin kailangan ang Diyos. Hello? Kaya tama po mga kapatid. Verse 9. At nakalagay ba dyan yung verse 49. Yan. Upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na masasadla. Hindi kaya. Napakaraming alam ninyo na bilyonaryo, amen. Ba't hindi napigilan yung kamatayan? Kung ang solusyon po na kanilang ipinagmamalaki ay ang kanilang kayamanan. Amen? Tama yung sinabi po, tinan nyo, kay Timothy. Wala tayong
dalang anuman sa sanlibutan, wala rin tayong madadala pag alis dito. Nire-remind tayong lahat. Wala tayong dala at wala rin tayong dadalin pag alis dito. So therefore, anuman yung meron ka for a while, hindi iyan ang dapat magpabago ng iyong ugali, ng iyong karakter, ng iyong pagkatao, ng iyong buhay. Hindi yan laging nandyan. Amen, mga kapatid? Aalis tayo sa daigdig na ito na wala ring dala. Pero pwede nating sabihin, yung bagay na nasa sayo, malaking tulong dahil ito ang nag-angat sa kahirapan sa buhay mo. Consider that as a blessing. Pero wag sana iyong mga bagay na yon ang siyang magpapabago ng atin pong pagkatao. Amen ba, mga kapatid? Napakahirap, to be honest with you. Kapag ang intensyon natin talaga ay i-please lang ang mga tao, mahihirapan ka. Mahihirapan ka. Sampulan ko kayo. Sa baryo tayo nakatira lahat, probinsya, amen? Subukan mong bumili ka ng bagong sasakyan. At dumaan ka sa kalsada at ang lahat ng kakilala mo nadadaanan mo. Sigurado ka, dahil nga kilala mo, bubusinahan mo. Amen? Pag bumusina ka, ang sasabihin sa iyo, ang yabang mo. Tama. At kapag hindi ka naman bumusina, ang sasabihin din sa iyo, mayabang ka rin. Ngayon, ano gagawin nyo? Bumusina, mayabang. Hindi bumusina, mayabang. Ano gagawin nyo? Ipamigay nyo sa sakyan nyo. Para wala nang masabi sa inyo. Amen. Kasi yung pala nagpapahirap sa, di ba? Siyempre mo, wala kang ginagawa. It so happen lang na umangat ang buhay mo. Wala ka namang pinagmamalakihan. Natural na daanan mo kakilala. Bubuksan mo pa yung bintana. Rep, pit-pit. Tapos gaganyan lang siya. Paglagpas mo, pakayabang, ngayon lang nagkasasakyan eh. Di ba? Lagi tayong may maririnig. Kahit hindi naman iyon ang intensyon mo. Kung ang nais mo ay i-please lang ang mga tao, magsasuffer ka sa buhay mo, kapatid. Amen. So maging normal ka. Walang nabago sa iyo. Sige lang. Batiin mo sila. Kung iyon ang tingin nila sa iyo, okay lang. Basta alam mo sa puso mo, wala kang pagmamataas, wala kang pagmamayabang. Amen. Pero wag naman, kapatid, na talagang halatang-halata sa iyo. Ang layo na nila, nakatingin ka pa sa kanila. O yan, nabangga ka tuloy. Di ba? Huwag naman yung ganun. Alam na alam din kung meron. Okay? Sa totoo lang, mga kapatid, ito. Wala naman talaga tayong pwedeng ipagmalaki sa atin eh. Sa sarili natin. Tingnan nyo. Jeremiah. Sinabi ni Yahweh, huwag ipaghambog ng pantas ang kanyang karunungan. O nang malakas ang lakas sa taglay niya, ni nang mariwasa ang kanyang kayamanan. Jeremiah 9:24. Kung may ibig magmalaki, ang ipagmalaki niya ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ako si Yahweh ang gumagawa ng kabutihan, katarungan at katwiran sa sanlibutan. Itong mga bagay na ibig ko, akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Ito, sabi ng Panginoon, ito ibig ko alin? Yung huwag kang magmataas. Huwag mo ipagmalaki na marunong ka. Huwag mo ipagmalaki na magaling ka. Huwag mo ipagmalaki na malakas ka. Sabi niya, kung ibig mong magmalaki, hindi naman pala sinasabi ng Panginoon na masama ang magmalaki. Amen. Amen. Kasi sinasabi dito, kung nais mong magmalaki, provided na kung ang ipagmamalaki mo sa sarili mo ay sino? Ang Diyos. Sapagkat wala naman talagang dapat ipagmalaki kundi ang Diyos, sapagkat sa Kanya nanggagaling ang lahat ng bagay. Amen? Iilang po yun. Kaya karapat-dapat lang na kung meron man tayong pinagmamalaki sa sarili natin, ito po ang laging natin sasabihin, yan po sa biyaya lang ng Diyos. Uy, ganda na ng buhay mo ha. Yan po sa biyaya lang po ng Diyos. Oh, balita ko, nakabili ka na naman ng gano'n. Yan po sa biyaya lang po ng Diyos. Amen? Hindi. Uy, balita ko, asensyo ka na. Marami ka rin nabili ha. Ako pa. Panginoon. Di ba?
May pagmamalaki. So kung may ibig magmalaki, mga kapatid, huwag yung mga bagay na yon. Alam mo kung bakit? Una, puntos. Dahil siya ang gumagawa sa lahat ng bagay. Yon. Sa lahat ng bagay, siya po ang gumagawa. Ano sabi riyan? Tingnan nyo. Yan. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikakabuti. Sa lahat daw ng bagay, ang Diyos ang gumagawa. Sa lahat ng bagay. So ngayon, anong ipagmamalaki natin? May masasabi ka bang nagawa mo? May maidadagdag ka ba sa buhay mo, maging sa iyong pagkatao? Na alam mo naman for a fact na ang lahat ng komposisyon mo, ang Diyos ang gumawa, ang Diyos ang lumikha. Amen? At wala tayong naidagdag na kahit na ano rito. At kung wala kang naikontribute at naidagdag sa iyong buhay, sa iyong pagkatao, din wala akong karapatan na magmalaki, lalo na ang pagmamalakihan mo, yung pinagmulan kung bakit ikaw ay naging ikaw. Amen? Wala tayong karapatan na sabihin sa Panginoon, leave us alone. Sapagkat siyang gumagawa. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Okay, keep in mind, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. O kanino kagandahang loob? Sa Diyos. Sino ang gumagawa? Malinaw, hindi ito dahil sa ating mga gawa. So, hindi ang gawa natin ang nagligtas sa atin, kundi kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. Amen? Ngayon, ano po ang pwede natin ipagmalaki sa Kanya? Meron? Wala. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawa. Yung mga bagay na ginagawa mo, akala mo ikaw ang gumawa? Hindi. Dahil kung hindi ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kakayahan, kung hindi ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kaisipan, hindi mo magagawa kung ano man yung bagay na ginagawa mo ngayon. Laging ang Diyos ang nasa likod niyan. Pinapahintulutan ng Panginoon na mangyari yan dahil gusto ng Diyos na makita mo na hindi mo magagawa ang isang bagay on your own, kundi dahil sa tulong lang at biyaya ng Diyos. Amen? And it is for His pleasure. Yun po ay dahil sa Kanya pong kapangyarihan at katuwaan. Hindi dahil sa inyong mga gawa. Yun po, pangalawang puntos. Dahil siya ang nagkakaloob ng lahat ng kangina, siya ang nakalimutan na. Hindi pa ako lumalayo. Siya ang nagbibigay ng lahat ng lahat. Dito, dahil siya ang nagkakaloob ng lahat. Huwag niyong alisin yung lahat. Kasi kapag hindi natin ginamit yung lahat, may parte ka. Amen. Siya ang nagkakaloob ng lahat ng bagay. John 3:37. Ano nakalagay? 27, brother. Sumagot si Juan, walang tatanggapin ng tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Walang tatanggapin. Kaya kami tinanggap, merong nagbigay. Tama po. Huwag mo yung kakalimutan. Kaya meron ako, may nagkaloob nito sa akin. At kung sino nagkaloob, may utang na loob ako ron. Tama po. Amen. O dito, tingnan nyo. Kaya tayo meron, dahil again, may nagkaloob sa atin. May nagbigay nito sa atin. Ngayon, kung yung nasa sayo, ibinigay lang, anong dapat mong ipag-yabang? Ha? Ibinigay lang eh. Tama po? So kung ibinigay lang sa'yo, wala kang dapat na ipag-yabang. Eto, kung may nagbigay, ang dapat mo lang gawin, pasalamatan. Tama po? O tingnan nyo. Naninitang salita ng Diyos eh. Eto, tingnan nyo sa Corinto 4:7. Anong kahigitan mo sa iba? Tingnan nyo yung word. Anong kahigitan nyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit nyo ipinagyayabang?
Reminder uli ito? Paalala? Bakit hindi ba lahat ng nasa iyo bigay lang ng Diyos? Bakit pinagyayabang mo na parang anong kahigitan mo sa iba? Ha? Yung nasa iyo, yung nasa kanila, parehas lang na ibinigay sa inyo. So therefore, hindi ka nakakahigit sa iba. Kahit sasabihin mo na mas malaki yung ibinigay sa iyo, tatandaan mo ito, ang pinagkatiwalaan ng malaki, hahanapan ng malaki. Baka akala mo okay lang, masarap. Masarap na pagkalooban ka ng Diyos na mas malaki. Pero hindi mo alam, hahanapan ka din yan ng malaki. Ngayon, pagpipiliin ko kayo. Pagtiwalaan ng malaki, pagtiwalaan ng maliit. Malaki pa rin, siyempre. Di ba? Saka na tayo, Lord, mag-usap. Kung ako talagang mapagtitiwalaan doon sa malaki. Pero talagang napakasarap na makita ng Panginoon na ikaw ay deserving na tumanggap ng ganong biyaya. Kasi ina-acknowledge mo rin na yung biyaya na yon, as long na handun po yung acknowledgement mo na talagang ang lahat na magandang bagay na nangyayari sa iyo, it's because of Him, not because of you. Kapatid, mananatili yung blessing na dumadaloy sa buhay mo. Amen? Alam nyo ba si Nabucodonosor kung bakit po naging kumain ng damo? Hari yan hari si Nabucodonosor. Humaba ang kamay na parang, yung kuko na parang agila. Na ang kinakain na niya, nandun siya sa bukid at kumakain siya ng damo. You know the reason why? Nagmalaki. Sinabi niya yung kanyang accomplishment, ako lang ang nakapagpatayo niyan. Ako lang ang nakapagpagawa niyan. Walang pwedeng gumawa niyan. Maliban. Kapatid, sabi ng Panginoon? Isang araw darating, kakain ka ng damo, hahaba ang kuko mo na parang kuko ng ibon. Nangyari? Ngayon, nung mangyari, kumakain siya ng damo, tumingin siya sa langit at naalala niya, nagkamali ako, Panginoon. So he humbled himself. Ibinilik siyang muli ng Panginoon. Minsan, anuman yung nasa sa atin, aalisin ng Panginoon para turuan ka na maging mababa at hindi mataas. Amen? Hallelujah. Maliban po kasi na malaman po ito ng tao na ang Diyos ang nagkakaloob, patuloy po silang magmamalaki, patuloy silang magyayabang, at parang ang lahat ng magandang nangyari sa kanila, sila ang dahilan. Dahil sa kanilang kakayahan, dahil nagsikap daw sila, dahil nagpagal daw sila, dahil madiskarte daw sila. Given yan, mga kapatid. Ipagpalagay na natin sa sarili nila. Okay? Daling sa sarili. Paano kung ganito ang gawin ng Diyos sa kanila? Eto, tinan nyo. Ngunit ang tugong ko, ako'y nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas, gayon man itinitiwala ko kay Yahweh ang aking kalagayan na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Paano kung ganito po ang nangyari? Ako'y nabigo sa aking pagsisikap. Kasi yun ang word na ginagamit nila kaya ako umunlad, nagsikap ako, nagtyaga ako, di ba? Nagpursige ko, and so on and so forth. Sabi ng Panginoon, ako'y nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay, ibinuhos ko ang aking lakas. Ano ibig ko sabihin? Mga kapatid, nasa kamay pa rin ng Diyos. Wala sa ating mga kamay. Pwedeng ikaw ang nag-iisip, pwedeng ikaw ang nagpaplano, pero ang tagumpay, mga kapatid, ay nasa kamay ng Diyos. At hindi natin pwedeng magmalaki saan? Sa Diyos. Pwede yun. Tinan mo, ito. Proverbs 16. Nasa tao, ngunit, kanino nagbubuhat? Sa Diyos pa rin. Binigyan ka ng kalayaan ng Diyos, na gamitin mo rin ang iyong kaisipan na siya rin ang nagbigay. Tinitingnan din ng Diyos at doon ka nga niya ginagabayan. Okay? Pero sabi niya rito, kapag nakita niya na nakadepende ka na lang sa kakayahan mo at hindi mo na nakikita yung kapangyarihan niya na pwedeng kumilos sa buhay mo, ano sabi niya rito? Hindi ka pwedeng magtagumpay kasi ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Amen?
O ngayon, sasabihin mo na masaya ka na dahil sagana ka sa lahat ng bagay. At hindi mo na siya kailangan. Kung akala mo lang, mga bagay lang sa mundong ito ang nagbibigay kasiyahan, nagkakamali ka. Okay? O tingnan nyo ito, Ecclesiastes. Kung wala ang Diyos, hindi kahit kailan tayo pwedeng sumaya. Kaya marami pong tao, empty pa rin hanggang ngayon. Nasa kanila ang lahat ng bagay. Meron na tayong alam. Meron ba kayong alam na nasa kanila na ang lahat ng bagay pero nagagawa pa rin magpakamatay? Mayayaman na. Di ba? At madalas naman nating naririnig ito. In every human heart, there is a vacuum. And only God can fill that vacuum. Kasi kapag nasa iyo ng lahat, at wala ka ng kailangan, paano mo pa makikita yung importance ng Diyos? Paano mo pa makikita yung importance ng ibang tao kung ikaw mismo ay fulfilled na sa sarili mo? Amen? Kaya nga hindi mo pwede sabihin, leave me alone. You cannot live alone. At alam natin yan. It is not good from Genesis. From before the creation, sa mismong bibig ng Panginoon ang galing, it is not good for man to be alone. Ang Diyos na mismo nakakita noon at Diyos mismo nagsasabi, it is not good. Hindi maganda na nag-iisa ang tao. Kailangan niya na meron siyang nakakausap. Kailangan meron siyang napaglalabasan ng kanyang nasa sa loob. Yung pong makakaunawa at makakaintindi sa Kanya. Ganun pa man, if ever na wala tayong mapagsabihan, ano sabi ng Panginoon? I will never leave you. Bakit I will never leave you? Kasi nga siya nagsabi, it is not good for you to be alone. Ang Diyos na mismo ang pumapapel doon sa mga hindi kaya papilan nung iba na nakapaligid sa atin. Sapagkat minsan, hindi po tayo kumbinsido na sa kanila sabihin kung ano ang nasa sa loob mo. Natatakot ka na baka sabihin ito kung kangi-kangino. Amen. Pero merong isang Diyos, if ever, merong pang word na ginamit ng Panginoon na ganito, I will never leave you as an orphan. Hindi ko kayo hahayaang o iiwanang nangungulila. I will be with you till the end of the age. Kaya kahit kailan, hindi mo dapat maramdaman na ikaw ay nag-iisa because God is with you. God is with us. Amen. Kaya mga kapatid, huwag tayong magsasabi ng ganon. Especially sa atin pong Panginoon. Amen. Hallelujah. At kung siniisip mo, kapatid, again, yung mga bagay na naririto, okay? Na-enjoy mo. Sa totoo lang, na ipagpapalit nga natin ng Panginoon sa mga bagay na ino-offer ng mundong ito Sapagkat until na umahanap pa rin tayo ng sama, makapagbibigay sa atin ng kasiyahan at kapayapaan. Huwag naman masasaktan. Nung Holy Week, may gawain tayo Friday yun. At alam nating lahat, kung tayo po'y mananariwa at babalikan, alam nating lahat na yung araw na yon, noong oras na yon, ay naghihirap ang Panginoon. Tama? Habang hinahagupit ang Panginoon, naglalakad, pasang-pasan ng krus. Duguan. Nasaan ang mga Kristiyano? Nasa swimming pool. Nasa resort. Tampisaw ng tampisaw. Masayang masaya. Habang yung Panginoon nila na naparito hindi dahil gusto niya, kundi dahil para sa atin, nagdurusa yung pong Panginoon samantalang yung ililigtas. Kung nasaan-saan. Ako, alam nyo, mauunawaan ko kayo Siyempre, ngayon lang yung time na kayo ay magkasama-sama. Ngayon lang time na pwede kayong mag-bonding. Naunawaan ko yun Pero ang tinatanong ko rito ay yung damdamin ng Diyos Kasi alam nyo, pinakamasarap na maramdaman in times of agony,
yung meron kang kasama. Yung sa panahon na naghihirap ka, yung alam mo kung sino yung mga tao na hindi ka maiwanan dahil nga nakikita niya na ikay nagdurusa. Na kahit meron silang gustong importanteng puntahan, sige, iwanan mo na ako. Hindi kita iwanan sa ganyang kalagayan. Nandito kami para sa iyo. Yun ang nagpapalakas ng loob ng isang tao. Ang Panginoon, di ba sabi, kaya ako nagsalita eh. Why? Why have you abandoned me? Kung hindi gusto ng Diyos na may kasama, bakit sinabi niyang, why have you abandoned me? Bakit mo ko iniwanan? Iniwanan na ako ng mga alagad ko, maging ikaw na aking ama. Why? O ngayon, pwedeng sabihin ito sa inyo ng Diyos. Why? Why you go to the beach? Why you go to the resort? Huh? Why? Oh. Bakit yung oras na para sa akin, inagaw mo at ginamit mo para sa kasiyahan mo? Para sinasabi mong doon mo nasumpungan na pwede kang maging masaya. Sabi ng, tinan nyo kapatid, kung doon tayo nakatingin, eto kalagayan ninyo. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lang sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawang tao sa lahat ng mundo. Ikaw na ang pinakakawawa. Amen? Parang ako lang ang walang karapatang mag-resort, mag-beach. Tao din akong tulad ninyo. Kahit hindi ako marunong maglangoy, gusto ko nagtatampisaw din. Pero ba't hindi ko maiwanan? Lalo na doon sa ganong oras at panahon. Amen. Lahat ng guilty magsabing patawad. Ayan. At least umaamin kayo. Forgiven kayo, sabi ng Lord, forgiven. Sa susunod, huwag nyo na uulitin. Amen? Palagay ko, hindi na lang dito sa tabi-tabi pupunta sa susunod. Burakay na. Nasaan na po ba tayo? Ano yung una? Siya ang gumagawa ng lahat siya ang nagkakaloob ng lahat ng bagay. Ito pinakamatindi na. Kung bakit hindi tayo pwedeng magmalaki. Dahil siya Acts 17. Hindi siya nangangailangan ng anuman. Kaya siya pinaglilingkuran ng tao sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa isang katauhan. Dito po, pinagsama-sama na. Lahat na, kinopo na niya. Siya ang nagbibigay ng buhay. Kaya ka humihinga. At sabi ron, lahat ng bagay sa isang katauhan, siya ang nagbibigay. Paano natin pwedeng pagmalakihan? Na kaya tayo buhay ay nang dahil po sa Kanya. Nasa kamay niya ang buhay natin. Amen? At kung kaya po niya tayong bigyan ng buhay, kaya rin po niyang bawiin yung buhay na Kanyang, sapagkat siyang nagbigay, siya lang may karapatang kuhanin ito. Hindi pwede kuhanin ito nang hindi siya ang nagbigay. Kaya ang pagpapakamatay ay isang napakalaking kasalanan sa harapan ng Diyos sapagkat kinuha mo yung buhay na hindi ikaw ang nagbigay. At parang sinasabi mo, maging ang Diyos, wala nang pwedeng gawing maganda sa buhay mo. Kaya ang best solution na pwede mong gawin to end your life. Tama ba? Insulto yun sa Diyos. Huwag niyong gagawin yung kahit nabigo kayo. Sipin niyo mga kapatid, nabigo lang kayo sa boyfriend at girlfriend niyo. Nagpakamatay kayo. Naku mga kapatid, nag-iisip ba kayo? Napakarami kong alam na ganon. Boyfriend lang, nagpakamatay. Ano bang meron sa boyfriend mo? Ano bang meron sa girlfriend mo? Napakarami. Kung ayaw sa'yo, eto sagot mo, ayaw ko din. Hanap ng iba, amen. Hindi ikaw ang buhay ko. Humihinga ko, ikaw ang dahilan. Kaya kapag nawala ka, ayoko na rin.
mabuhay. Tao yan, nagbabago ng damdamin, amen? Nakakita ng mas pogi sa'yo, pinalitan ka, ano na ngayon ang solusyon? Kapatid, mas maganda, maaga pa lang, nalaman mo na kung ano kanyang pagkatao. Kaysa sa ron siya, napakasal ka, at pagkatapos iiwanan ka rin, yun ang napakalaking disgrasya. Amen? Pagpasalamat mo kay Lord. Lord, iniwanan ako ng boyfriend ko. Salamat. Bakit? Meron kang ipapalit na masigit kaysa sa kanya. Amen? Sapagkat ang Lord lagi pong may nakareserve na best. Kapag ang Diyos ang nagbigay, best. Amen? Kapag ang Diyos ang nag-alis, meron siyang ipinapalit. Kaya huwag kayong nalulungkot. Ang buhay, ang Diyos ang nagbibigay. Life must go on. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, cool ka lang. Amen. Life is precious. Enjoy mo yung moment na ikay may buhay. Na meron pong pagpapakababa sa harapan ng Panginoon at pagpapasalamat na Diyos ang nagkakaloob ng lahat ng bagay. As I have said, Diyos ang nagbigay, kaya rin niyang kunin. Ito, tingnan nyo, Deuteronomy. Malalaman yung ako ay ako nga. At maliban sa akin, wala ng Diyos. Ako'y pumapatay. At maaari ring bumuhay. Napapagaling ko ang aking sinusugatan. At anumang gawin ko, walang makakahadlang. Kita nyo? Ano man ang gawin ko, kaya niyang gawin. Hindi natin ito pwedeng pigilan ng hadlangan. Kung ako nagbigay siya ng buhay, kaya ko ring bawin ito. Amen. Duktungan pa natin. Ano nakalagay? Basa. Kayo, Yahweh, ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari nyo kaming patayin? Alam ni Prophet Samuel. Maaari nyo kaming buhayin, maaari nyo kaming patayin. At kung bakit tayo ay nananatiling buhay, sapagkat ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako na sinabi niya, hanggang sa pumuti ang buhok mo, iingatan kita. Amen? That is His promise. Kaya ipagpasalamat mo. Marami ka na rin pinagdaanan. Amen? Ako, hindi ko alam. Mayroon mo, pinagdaanan ko. Isang gano'n na lang, patay na. Ala na po sana ako sa harapan ninyo. Ala na sanang nagagalit sa inyo. Ala na sanang nagsesermon sa inyo. Amen? Pero binuhay ako ng Panginoon Kasi meron pa siyang gustong ipagawa sa akin. At ganoon din po sa inyo. Sapagkat kung hindi po tayo iniingatan ng Panginoon, kung hindi naging mabuti ang ating Panginoon sa atin, marami na po sa ating baka wala na. Kaya nandiyan ka, sabi mo sa katabi mo, kaya buhay ka, yan ay biyaya ng Diyos. Amen? So again, ulitin ko, wala po sa atin pwedeng magmalaki para sabihin po ng tao na huwag silang pakialaman ng Diyos. Tandaan po natin ito, buhay tayo ng dahil sa Kanya. Humihinga tayo ng dahil sa Kanya. Sapagkat sa 17:18, sabay, basa. Ayon. Amen po ba mga kapatid? Again, never say to God, leave me alone. Instead, sabihin natin kay Lord, don't leave us alone. Sabihin natin, don't leave us alone. Kailangan ka namin. Thank you and God bless you.